Alexa's POV. Natapos ang aming lunch, at hinatid muna ako ni Lucas aming silid, bago siya nagpaalam na may aasikasuhin lang sa kanyang opisina. Hindi ko alam kung ano talaga ang mga gawain ni Lucas, at sa totoo lang ay hindi ko maiwasan ang kabahan, para sa kanya kung minsan. Maaaring masamang tao ang tingin sa kanya ng mundo, ngunit para sa akin ay hindi. Mahal ko na talaga siya at tanggap ko kung ano siya. Wala rin naman siguro siyang itinatago sa akin, kaya buo ang tiwala ko sa kanya. Oo, gusto ko na magbagong buhay na siya at si Lester. Pati na rin ang mga tauhan niya. Kung instantly lang ba ang epekto ng holy water, ay baka pinaliguan ko na sila nun. Pero alam ko rin na ang pagbabago ay sa sarili nila magmumula. Ang tanging magagawa ko lang, ay paalalahanan siya at ipagdasal. Sinaglit kong gawin ang assignment ko, bago ako nagdesisyong ihanda na ang uniform, at gamit ko sa pagpasok mamaya. Nang matapos ay pamwesto na ako sa kama para matulog, at nang hindi naman ako aantok-antok sa trabaho. Pahiga na ako nang biglang pumasok si Lucas. May kailangan ka? Tanong ko nang maupo ito sa paanan ng kama. Nakatingin lang siya sa akin, at hindi nagsasalita kaya naman nagtaka ako. Ang tahimik namin at hinintay ko lang siyang magsalita. Napansin ko ang paghinga niya ng malalim, bago ngumiti. Do you want to come with me tomorrow night? Bakit? Saan? Unang beses ito na tinanong niya ako, tungkol sa pagsama sa kanya. I'm meeting my friends. Tiningnan ko lang siya ng puno ng pagtataka. Bumaliktad na ba ang mundo? Bakit bigla niya akong isasama sa pagkikita nila ng mga kaibigan niya? Puro lalaki ang mga kaibigan mo, di ba? Tanong ko at tumango naman si Lucas. They're close to me, so I don't need to worry. Worry saan? Naagawin ka nila sa akin. Natawa ako sa sinabi ni Lucas, dahil akala mo naman talaga ay super ganda ko, para matakot siya ng husto. I'm serious, baby. Napatigil ako sa pagtawa, at patdang napatingin sa kanya. Talaga, tumango siya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Lumapit pa siya na pagkakaupo sa akin, at saka kinuha ang aking mga kamay, at dinala iyon sa kanyang bibig, bago kinintalan ng tag-isang halik. Lagi naman niyang ginagawa iyon, pero hindi ko alam kung bakit parang kakaiba sa pakiramdam. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, na hindi niya masabi, at iyon ang ikinababahala ko. Ang Lucas na kilala ko, ay nasasabi ang kahit na anong gusto niyang sabihin mapamabuti man iyon o masama. Isa pa, hindi niya kailangang magpigil sa akin, dahil nasabi na niyang mahal niya ako. At sa tingin mo sasama ako sa kung sino man sila? Tanong ko rin sa kanya, dahil hindi naman na siya nagsalita. No. Alam ko na compare sa kanilang lahat, ay mas ako ang pipiliin mo. Nakangiti si Lucas nang sabihin iyon, at pansamantalang nabura ang agam-agam sa puso ko. Lumapit ako sa kanya, at niyapos siya. I love you, Lucas. Salamat, dahil alam mong ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. Love you too, baby, tugon niya, kasabay ang paghigpit ng kanyang yakap. I don't know how am I going to live my life, kung mawawala ka sa piling ko. Natouch ako sa sinabi ni Lucas. At least ngayon ay sobra pa sa security ang ibinigay niya. Maliman ang naging simula namin, ay nagpapasalamat pa rin ako na nagtagpo ang aming landas. Naramdaman ko ang paghinga niya ng malalim, at ang mas lalo pang paghigpit ng kanyang yakap, na tila anytime ay pwede akong mawala sa kanya. Bakit parang siya ngayon ang nababahala? Wait, nalaman kaya niya ang tungkol sa pagpunta ko kay David? Lucas, sabi ko nang kumawala ako sa pagkakayakap niya. Ako naman ang humawak sa kanyang mga kamay, dahilan upang manggunat ang kanyang noo. Noong wala ka ay nagpunta ako sa presinto, para makausap si David. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang mukha, kaya mabilis akong nagpaliwanag. Gusto ko lang kasi follow up, yung tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko. Walang kahit na anong meaning yon. Talaga lang gusto kong mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng nanay at tatay ko. Hindi si Lucas nagsalita, at ang galit na nasa mukha niya kanina, ay napalitan ng lungkot at pag-aalala. Bakit? Anong inaalala niya? Araw ng Biyernes, at kagaya ng gusto ni Lucas ay naghanda ako ng sarili, dahil aalis nga kami. Ipapakilala niya raw ako sa mga kaibigan niya, kaya super excited na ako.
Feeling ko ay nag-next level na ang closeness namin. Huwag kang magsuot ng maigsi ha. Ayaw kong may ibang makakita sa legs mo. Natawa ako sa sinabi ni Lucas. Pagdating talaga sa katawan ko, ay napaka-possessive niya. Tinapat naman niya ako, na sobrang natatakot siya, na baka bigla na lang akong mawala sa kanya. Lalo na nitong mga huling araw. Madalas niyang sabihin na huwag ko raw siyang iiwan, kahit na anong mangyari. Alam ko po, sabi kong nakangiti, habang sapaw-sapaw ang kanyang pisngi, at pinanggigilan siya. Ngumiti din naman si Lucas sa akin, bago yumuko para magpang-abot ang aming mga lobby, saka kami nagsalo sa isang mainit na halik. Kung hindi lang kami aalis, ay malamang nasa ibabaw ng kama kami mauuwi. Don't mind them, kapag pakiramdam mo ay inaasar ka nila, ganun lang talaga ang mga iyon, okay. Nasa sasakyan na kami, at kanina pa hindi mapakali si Lucas. Kung tutusin ay ako dapat ang kabahan, dahil syempre, alam ko kung anong uri ng mga tao ang kaibigan niya. Pero dahil sa inaakto niya, ay mukhang siya pa ang mas hindi mapalagay. Anay na ako sa'yo, sagot ko na lang na ikinatawa ni Lester, na nasa harapan nakaupo katabi ang driver. And what was that supposed to mean? Nakaangat ang mga kilay na tanong naman ni Lucas, bago bigyan ng masamang tingin ang kaibigan. Masungit ka kaya at nakakatakot noong una. Hindi ko rin alam ang gagawin ko kapag kaharap ka, dahil baka mamaya ay may masabi akong hindi mo magustuhan, sagot ko. Diba, boss, sabi ko sa'yo eh. Panggatong naman ni Lester, na ikinatawa ko rin. Ang sarap asarin ni Lucas, lalo na kung alam kong ang seryoso niya. Natutuwa ako na hindi ko na kailangang manggilag, sa pakikipag-usap at pakikitungo sa kanya, ilang saglit pa at tumigil na ang sasakyan sa tapat ng isang bar. Matagal ng bar ito dito sa Angeles. Pero maganda pa rin ang itsura niya, at napaka-modern na rin ang exterior, at sigurado akong pati na ang exterior. Ang pagkakaalam ko ay hindi rin basta-basta nakakapunta, ang kahit na sino sa lugar na ito, at ngayon ay alam ko na kung bakit. Bumaba ako ng sasakyan habang nakaalalay si Lucas. Isang bagay ito na talagang nagustuhan ko sa kanya. Napaka-maalalahanin at gentleman, kaya sa tuwi na ay laging feeling secure ako, kapag kasama ko siya, kahit na hindi pa naman namin naranasan, na magkasamang pumunta sa ibang lugar. Nauunang maglakad papasok si Lester, habang nakasunod kami ni Lucas, na magkahawak ang mga kamay. Sumaludo pa sa amin ang guard or bouncer, basta iyong bantay sa pintuan, bahala na, kung anong tawag sa kanya. Gusto ko sanang sabihin na security guard, ngunit kahit saan ko siya tingnan, ay hindi siya mukhang security guard, dahil sa nakakatakot or nakakailang na dating nito. Nang tuluyan na kaming makapasok, ay sinalubong kami ng amoy ng alak, pawis at sigarilyo pati na rin ang tila ng aakit na tugtog. Yung parang meet me halfway, na dating ba? Napailing ako nang bigla na lang may babaeng lumabas sa stage, na nakapanty at bra lang, kasabay ang biglang sigawan ng mga kalalakihan, na alam kong mga mayayaman, at may mga pinag-aralan, ngunit mga mukhang walang urbanidad nang makakita ng babaeng walang saplot. Don't look if you're uncomfortable, bulong sa akin ni Lucas, dahilan para kumunot ang aking noo. Ikaw ang huwag tumingin. Sabi ko rin sa kanya na sigurado akong narinig niya, dahil nakalapit pa rin ang mukha niya sa akin sa pagkakayuko niya. Ako lang dapat ang nakahubad na makikita niyang mga mata mo. Possessive. Bakit? Ikaw lang ang may karapatang makaramdam ng ganon. Tanong ko. I love it. Gusto kong maging ganyan ka sa akin, yung maramdaman kong natatakot kang mawala ako sa'yo. Bago pa ako nakasagot, ay nakarating na kami sa hagdanan, kaya naman doon na na-focus ang atensyon ko. Medyo dim lang ang ilaw, kaya talagang nakatingin ako sa dinadaanan ko, at baka mamaya ay bigla na lang akong mad-ulash, kahit na nararamdaman ko na ang pagpulupot ng kamay ni Lucas, sa aking bewang papuntang likuran. Careful, baby. Yumapos din naman ako sa kanya, bago ko naramdaman ang bahagyang pagpisil niya sa aking tagiliran, na naghatid naman ng kilati sa aking katawan. Sa second floor kami nagpunta, at pumasok sa isang silid. Nanlaki ang aking mga mata ng pagkaupo ko, ay magtama ang aming mga mata, ng aking boss na si Sir Sandy. Friends sila ni Lucas. Napatingin ako kay Lucas, na parang wala lang na iginiya ako sa upuan. Magkatabi kami syempre.
Hindi ko akalain na dadalhin mo siya dito, sabi ni Sir Sandy. Umayos ka Sunday Jazz, tugon naman ni Lucas sa aking boss. Wait, you know the Gert? Tanong ng isang lalaki sa aking boss, na nakangiting tumango, habang hinihimas ang braso ng babaeng katabi niya. Partner-partner sila actually. Panglima si Lester sa mga lalaking kasama ko dito ngayon, at namumukod tanging walang kapareha. Siya si De Torres, pakilala ni Lucas, sa nagtanong kay Sir Sandy, tapos ay itinuro ang isa pang lalaking nakangiti rin naman sa akin. Siya naman si Roman, at silang tatlo ang matatalik ko ring mga kaibigan. Bahagya akong yumukod sa tatlo, at ngumiti naman sila sa akin. Well, next kami kay Lester. Yang dalawang iyan ang talagang magkaututang dila, sabi naman ni Roman. Alam ko ang sinasabi niya, dahil nakikita ko rin naman kung gaano ka-close ang dalawa. Kahit na naririnig kong boss ang tawag ni Lester kay Lucas, ay may pakiramdam ako na hindi lang mag-amo ang turingan nila sa isa't isa. Mas more on magkapatid. Matapos akong i-welcome ng mga kaibigan ni Lucas, ay nagdatingan na rin ang mga pagkain. Medyo naiilang ako, dahil sa tatlo pang mga babaeng kasama namin. Grabe kasi ang paghahalikan nila, at hindi ko inaasahan na talagang napaka-showy nila. Bigla tuloy akong kinabahan, na baka biglang gustuhin ng aking boyfriend na gayahin namin ang mga ito. Eat, baby, sabi ni Lucas, habang iniaabot sa akin ang isang bowl ng fried chicken, yung wings part. Hindi ko akalain, na may mga mau-order din pala na ganitong pagkain sa ganitong lugar. Kumuha ako, at saka nagsimula nang kumain na lang. May soft drinks at juice, tapos in-orderan rin naman niya ako ng ladies drink. Para daw ma-feel ko na lumabas naman daw ako. Sa bahay kasi, ay may mga ganong inumin din maliban sa cocktail drinks. Puro malalakas na alak ang meron sa minibar. Nagkukwentuhan ang magkakaibigan, kasama si Lester na sa tingin ko ay itinuturing rin ng tatlo na kabilang sa kanila. Okay naman ang lahat habang tumatagal, kahit na medyo awkward talaga kapag naglalampungan na ang tatlong mga pareho. Nang medyo nasasanay na ako sa eksenang nakikita ko, ay hindi ko akalain na may ay lalala pa pala iyon. Baka naman pati si Lucas, ay naggaganon din kapag may ibang babaeng kasama siya dito. Simula nang dumating ka sa buhay ko, hindi na ako nagsama, or kumuha ng babae dito. Kung ano man yang iniisip mo, tigilan mo na. Tinaasan ko siya ng kilay, yung halatang hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Lalaki siya kaya sigurado ako, na pagdating sa make love, ay nung kang makapagpigil siya. Hindi ka naniniwala, itanong mo pa sa kanila. Tapos ay pinay-hit ni Lucas ang ulo ko, paarap sa mga kaibigan niya, nang hawakan niya ako sa baba. Kaya naman kitang-kita ko ang ginagawa ng babae ngayon kay Sir Sandy, mabilis kong pinalo ang kamay ni Lucas, na nakahawak sa baba ko, saka ako pamaling ng tingin ulit sa kanya. Tatawa-tawa siya sa akin habang umiling. I love you, baby, sabi niya sabay halik. Saglit lang iyon, siguro ay hindi niya feel ipakita kung gaano kami kamanyak sa isa't isa. 9:00, at natapos din sila Sir Sandy at ang babae. Pinilit kong maging casual, dahil ayaw ko rin namang isipin ng amo ko na pinakikialaman ko siya. Ngunit ang hindi ko inaasahan, ay nang dumating si Cecil. Alexa, bulalas niya pagkakita sa akin, hindi naaalis ang tingin ko kay Cecil. Nakaupo na siya katabi si Sir Sandy, at hindi ko maintindihan kung bakit. Alam ko na wala na akong pakialam sa gusto niyang gawin, pero bilang kaibigan, ay syempre concern ako sa kanya, lalo at nakapulupot na rin ang kamay ng amo namin sa bewang niya, habang katabi pa rin ang babaeng kanina lang ay kuntodo sa pagtatrabaho kay Sir. Hey, baby, kuha ni Lucas sa aking pansin, dahil hindi nga napupunat ang tingin ko sa direksyon nila Cecil. Look at me, baby. Dahil mukhang nagtatampo na, ay tiningnan ko na nga siya. Nginitian niya lang ako, at saka pinitik ang aking noo. Araoy, ang sabi kong nakakunot noo, dahil nga lagi niya nalang ginagawa iyon. Ramdam ko naman na hindi niya iyon tinotodo, pero kahit papaano ay masakit pa rin. Remember what I told you nang nasa sasakyan pa tayo? Agree naman ako, kaya lang hindi ko maiwasan ang hindi Ma'am Anson, dahil nga kaibigan ko si Cecil. At si Sir Sandy, alam naman niya na, empleyado niya kami.
Hay nako, bahala na nga lang talaga sila. After nun ay sinunod ko na si Lucas. Sa palagay ko naman din ay alam na ni Cecil kung ano ang madaratnan niya dito, at kung ano ang magiging papel niya. Iyon nga lang, ay hindi ko akalain na magtatagpo kami sa ganitong sitwasyon. Bukod sa pagkaalangan ko sa presensya ni Cecil, dahil na rin sa sitwasyong kinalalagyan niya, ay wala naman na akong naging problema pa. Parang normal lang talaga ang lahat, kaya kinalma ko na ang sarili ko. Punta lang ako sa restroom, paalam ko kay Lucas nang makaramdam ako ng panunubag. Nasa labas pa iyon, kaya naman tumayo na ako. Para pang ang ayaw akong pakawalan eh. Nasa bandang dulo ng pasilyo ang restroom, at madali lang makita dahil na rin sa signage. Pumasok ako doon, at nagmamadali ng umihi. Mahirap na at baka sampungin si Lucas at biglang sumunod. Sakto pagkaupo ko sa inodoro, ay narinig ko ang pagbubukas at sara ng pintuan, ibig sabihin ay may pumasok ulit. Alexa, dito ako, tugon ko nang mabusesan ko si Cecil. Nagmamadali na akong lalo sa pag-ihi, at saka lumabas ng cubicle. Nakita ko siyang nakatayo at nakasandal sa lababo, na naghihintay sa akin. Nag-anggat siya ng mukha nang maramdaman niya ang paglabas ko. Hindi ko akalaing nakikita-kita dito, sabi niya. Hindi ako nagsalita, at hinayaan ko lang na magpatuloy siya. Ngumiti siya sa akin saka nagpatuloy. Mukhang alagang-alaga ka ng mahal mo ah. Alam kong kakaiba ka sa amin, sa paraan ng pagtrato sa'yo ng kasama mo. Boyfriend ko si Lucas, sabi ko na tinugon niya, lang ng tango, at simpleng ngiti. Hindi ko akalain, na magkaibigan pala sila ni boss. Ako rin eh. Sa totoo lang ay ngayon lang ako napunta dito sa lugar na ito. Normally ay sa labas kami nagkikita ni Sir Sandy. Kailan pa kayo? Tanong ko. Na-curious akong bigla, dahil nakikita ko naman kung paano siya sa trabaho. Ni hindi ko nga sila nakikitang nag-uusap, kapag nagpupunta si Sir Sandy sa restaurant. Although nagtaka ako sa tindi ng namagitan sa kanila, noong nasaktan ako ni Martina kasama ang mga kaibigan niya, ay hindi naman sumagi sa isipan ko, na may milagro palang namamagitan sa kanila. May ilang buwan na rin. Bago pa lang ako noon sa restaurant, at nagkasakit ang nanay ko, kaya kinailangan ko ng pera. Wala na akong masasabi patungkol doon, at naiintindihan ko kung lunukin man niya ang kahit na ano, dahil alam kong ginagawa niya iyon para sa mga mahal niya sa buhay. Sana lang, kagaya ko ay makatagpo siya ng isang Lucas sa kanyang buhay. Ngumiti ako sa kanya at sa kaniyapos. Wala ako sa posisyon para sitahin ka. Alam kong mabuti kang tao, at alam ko kung gaano mo kamahal ang pamilya mo. Nandito lang ako kung kailangan mo ng mahihingahan, at masasabihan ng bigat ng dalahin mo. Hindi man ako lubusang makatulong, ay masasabi kong magaling akong tagapakinig. Salamat, Alexa, iyon lang at sabay na rin kaming bumalik sa silid na inukupa namin. Napansin kong mabilis na tumingin si Lucas, nang pumasok kami, ngunit hindi ko inaasahan na ganun din ang magiging reaksyon ni Sir Sandy. Pagtingin ko kay Cecil, ay nakayuko ito kaya alam kong hindi na niya napansin iyon. Mukhang may pag-asa sila. Sana nga, para sa ikasasaya ng kaibigan ko. Nagpatuloy ang gabi, hanggang sa magdesisyon na ang lahat na maghiwalay. Dalawang babae ang nasa magkabilang seat ni Sir Sandy, at isa na roon si Cecil, na nakangiting nagpaalam sa akin, bago ako niyakag ni Lucas. Ramdam ko ang pag-aalala sa akin ni Lucas, hanggang sa makauwi kami, at hindi ko maiwasan ang ipagdasal ang relasyon nila Sir Sandy at Cecil. Sana ay matagpuan nila sa kanilang puso, ang pag-ibig na nararanasan namin ngayon ng aking mahal. Ilang linggo pa ang lumipas, at naging maayos pa rin ang pagsasama namin ni Lucas, na para bang wala ng katapusan ang ligayang natatamasa ko sa piling niya. Regular ko na ring nadadalaw si Miko, kapag may time ako, at sa tuwi na ay masayang masaya ang aking kapatid, sa panahong magkasama kami. Lagi niyang sinasabi sa akin na nag-aaral siya ng mabuti, para naman daw hindi na siya umasa sa akin at kay Lucas. Humahanga ako sa kasipagan, at pagkamatalino ng kapatid ko. Ang galing niyang umunawa ng mga bagay-bagay, lalo na ng kalakaran ng mundo. Siguro ay nagkaroon ng parte ang pagtira namin kila Tita Soledad, kaya maagang namulat ang mga mata niya sa katotohanan ng buhay. Okay, class, sobrang gagaling nyo,
Especially si Alexa. Mukhang madadali ang advancement niya, dahil todong effort talaga ang binibigay niya sa bawat lesson natin, nakangiti ng sabi ng aming guro. Nagpalakpakan naman ang mga kaklase kong kasama sa online class. Maraming salamat po, ang nahihiya ko pang tugon. Hindi naman sa pagmamayabang, pero talagang nag-extra effort ako sa klase ko. Wala akong pinalagpas na oras, na hindi ko ni-review ang lahat ng lessons namin. Hanggat maaari ay gusto kong makatapos ng mas mabilis, gusto ko nang maging college. Natapos ang klase ko, at kagaya ng nakagawian ko na, ay niligpit ko ang aking mga gamit, saka ko ipinasok sa silid namin ni Lucas, na hindi pa dumarating. Araw-araw, ay laging nakaabang na ito sa pagtatapos ng klase ko, kaya kung minsan ay saktong pagbalik ko sa silid, at papasok naman din siya. O kaya naman ay nagpapaalaman kami sa klase, saka naman siya uupo sa tabi ko. Pagkalapag ko ng aking mga gamit, ay naglakad na ako palabas ng aming silid para bumaba. Baka magkasalubong pa kami, kaya naman naka-plaster na sa mukha ko ang matamis kong ngiti. Ngunit hanggang marating ko ang huling baitang ng hagdanan, ay wala pa rin si Lucas. Lumakad na ako papunta sa dining area, para doon na lang maghintay. Napansin kong nakahain na at tila kami na lang ni Lucas ang hinihintay. Ang ikinatataka ko lang, ay kung bakit pang isang tao lang yata ang nasa hapag. Ate Nati, saan po si Lucas? Tanong ko. Nasa office pa niya. Kabilin-bilinan niya na huwag siyang abalahin, at sinabihan din ako na para sa'yo na lang muna ang ihanda para sa tanghalian. Tumango ako sa kanya, at nagpasalamat bago nagdasal, at nagsimula ng kumain. Nakakawalang ganang kumain, kapag hindi ko kasabay si Lucas, pero dahil nagbilin ito ay sinikap kong maubos ang nasa pinggan ko. Alam ko rin kasi na magagalit ito, kapag nabayaan ko ang aking sarili. Nang matapos kumain ay tumayo na ako. Ngunit imbis na bumalik sa aming silid, ay dumiretso ako sa poolside, na madalas kong tambayan. Naupo ako sa isa sa mga upuan doon, at syempre kahit na tanghaling tapat, ay napakasarap pa rin ng hangin, at hindi mainit sa balat dahil sa mga puno sa paligid. Kasalukuyan akong nag-iisip ng aking plano, kung sakaling makatpose na ako sa pag-aaral, nang may marinig boses ng lalaki na nagsisisigaw, kaya naman napatayo ako dahil sa gulat, bago nanakbo sa loob ng bahay. I already had someone chosen for you to marry and that's final. Sigaw ng may edad ng lalaki. Nakalagpas na siya sa pasilyo, napapunta sa office ni Lucas, at ako naman ay nasa tapat ng pintuang nagdudugtong sa pinaggalingan ko, at sa waiting area ng mansyon, na malapit sa hagdanan. Papunta sa second floor. And I told you, I am not interested. Napaigtad ako sa sigaw na iyon ni Lucas. Bakas sa boses niya ang sobrang galit. Sino ba ang matandang ito? Bakit siya naririto? Ilang saglit pa at lumitaw na ang figure ng aking mahal, at tumayo sa harapan ng matandang bisita niya. You owe me, Lucas, so you better do what I asked you to do. May pagbabanta ang tono ng matanda. Tapos na-realize ko na baka makita nila ako, kaya naman naghanap ako ng mapupwestuhan. Ngunit huli na ang lahat, dahil pagbilang ko sa dalawa, ay nagkasalubong na ang tingin namin ni Lucas, dahilan upang mapatingin din sa akin ang matanda. Is that her? Is that the bitch that Sandicho is talking about? Galit na tanong ng matanda. Nagulat na lang ako nang hawakan ito ni Lucas, at akmang susuntukan kung hindi lang sa pagpipigil ni Lester. Tama na yan, boss. Hawak-hawak niya ang nakaangat na kamay ni Lucas, na nakinig naman sa kaibigan. You should be thankful that the bitch you're killing is here. Iyon lang, at binitawan na ni Lucas ang matanda, at saka lumapit sa akin. Kinuha ang aking kamay, at saka naglakad papunta sa hagdanan, paakyat sa aming silid. Base sa mga narinig ko ay maaaring ang matandang lalaki ang ama ni Lucas, at ayaw niya sa akin, dahil sa mayroon na siyang napupuswan para sa aking boyfriend. Tapos na ba ang maliligayang araw namin ng mahal ko? Lucas POV. Napaka-busy ko na dahil sa dami ng maasikaso ko, tapos biglang dumating ang tatay ko. Hindi ko inaasahan na pupuntahan niya ako, kaya naman sobra ang galit na nararamdaman ko para kay Sandicho. Ang walang hiya kong kapatid, ay hindi napigilan ang kakatihan ng bunganga, at sinabi sa ama namin ang tungkol kay Alexa.
Don't take his word seriously, sabi ko agad nang makapasok kami sa aming silid. Hindi umimik si Alexa, na ikinabahala ko. Ayaw kong iwan niya ako nang dahil sa ama ko. Hinila ko siya palapit sa kama, at saka naupo. Kailangan kong masiguro na okay siya, at okay kami. Ayos lang iyon, sabi niyang nakangiti. Nakahinga ako ng maluwag, dahil alam kong totoo iyon sa loob ni Alexa. Ngunit hindi ko maitatanggi ang pagkabahalang nasa mukha din niya. Baby, sana maintindihan mo na lahat ng mangyayari sa mga susunod na mga araw, ay para lang protektahan ka. Judging with the way you look, ay mukhang alam mo na ang nangyayari, kaya gusto kong mag-request sa'yo na sana, ako lang at ang salita ko lang ang paniwalaan mo. May dapat ba akong ikatakot? Tanong ni Alexa. Dito mag-stay si Dad, and I want to tell you na maaaring may kasama siya. Hindi ko maituloy ang sasabihin ko, dahil natatakot akong baka kung ano ang isipin ni Alexa. Ngunit kita ko rin ang paghihintay niya, sa susunod ko pang sasabihin. Huminga ako ng malalim bago nagpatuloy. Sabi ni Dad ay may parating din siyang bisita, and that is the woman he wanted me to marry. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Siguro ay nag-iisip ng isasagot sa akin. Naiintindihan ko si Alexa, dahil kahit na ako ang nasa kalagayan niya, ay hindi ko rin naman alam ang isasagot ko. Basta sabihin mo lang kung ano ang dapat kong gawin. Sa salita mo lang ako maniniwala, at wala nang iba. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng paggan ng kalooban, dahil parang nagkaroon ako ng assurance, na hindi niya ako iwan, kahit na anong mangyari. Kinabig ko siya palapit sa akin, at saka hinalikan, na kanya din namang tinugon. Ramdam ko ang pagmamahal ni Alexa sa akin, kaya nakaramdam din ako ng sobrang kaligayahan. Napaisip ako kung ano ba ang nagawa kong maganda, para maging deserving ako sa pagmamahal ng babaeng ito. Baby, ay pangako mo, na kahit na anong mangyari ay hindi mo ako iiwan, sabi ko matapos ang aming nainit na halikan, at habang magkalapat ang aming mga noo. Gustong gusto ko ang ganitong ayos namin. Sobrang lapit namin sa isa't isa, at naaamoy ko ang kanyang hininga, na kung minsan ay alam kong nakakaramdam siya ng pagkailang. Pangako, nakangiti ni Alexa na sabi. Ikaw lang at wala nang iba. Ikaw lang din ang susundin ko, at ang pakikinggan ko. Kahit na ano pa ang sabihin nila, kahit anong pilit nila na paghiwalayin tayo, or palayuan nila ako sa'yo, kung hindi rin lang ikaw ang magsasabi, hindi ko talaga gagawin. Hanggat hindi mo sinasabi na nagsasawa ka na sa akin. Na nagsasawa ka na sa katawan, at hindi mo na ako mahal, hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Wika pa ni Alexa, niyapos ko siya ng mahigpit pagkasabi niya nun. Humugat ako ng malalim na paghinga, saka ko siya hinalikan sa tuktok ng kanyang ulo. Bukod kay Dad, ay may problema pa akong dapat harapin, na siyang pinakamalaking balakid sa amin ni Alexa, at siyang pinakakinatatakutan ko. Pero sa ngayon ay panghahawakan ko ang salita niya, at ang pagmamahal niya sa akin. Can you stay here? Kailangan ko lang kausapin pa si Dad. Tumango siya, kaya ngumiti ako, at hinalikan siyang muli, bago ako tumayo, at lumabas ng aming silid para balikan ang aking ama. Where is he? Tanong ko kay Lester, na tumingin sa labas, kung saan nandoon ang poolside. Ayaw kong tumambay siya doon, dahil paboritong spot ni Alexa iyon, ngunit siguradong mag-aaway lang kami kapag sinita ko pa siya. How's your beach? Tanong niya pagkakita sa akin. Stop calling her that, sabi ko sa mababang boses, na tila nagbabanta habang nakakuyom ang aking kamao. Nanginginig ako sa galit, at sobrang pagtitimpi sa sarili para lang huwag siyang saktan. Si Lester naman ay nasa gilid lang, hindi kalayuan sa amin. Malamang ay nagbabantay sa akin, dahil nga baka kung ano pa ang magawa ko sa sarili kong ama. And what did she feed you? Sarili niya. That's it, at isang suntok ang dama po sa mukha niya. Dahilan upang mabilis na lumapit si Lester sa akin, at hawakan ako na kung hindi niya ginawa, ay malamang nanundayan ko pa ng suntok ang matandang ito. Boss, marahang sabi ng kaibigan ko, na tila nagpapaalala sa akin. She really means something to you, huh? Sabi pa niya habang pinapahiran ang dugo, sa sulok ng kanyang mga labi. Aaminin kong napakalakas pa rin niya, kahit na may edad na siya.
Nakayanan niyang saluhin ang suntok ko, nang bahagyang pagpilang lamang ng ulo, ang naging reaksyon niya. Nakaupo siya sa upuan, kaya naiintindihan ko kung hindi man siya bumagsak sa lapag. Ngunit alam ko rin na malakas siyang talaga. You won't be able to do anything, Lucas. We made a deal and you should keep it. Iyon lang, at tumayo na siya bago lumakad palayo sa akin. Ngunit nakakailang hakbang pa lang siya ay huminto ito. Katrina will be coming, and will be staying here. Nagtadjust ang bagang ko, dahil sa sinabi niya, kasabay ang pag-aalala para kay Alexa, kahit na inaasahan ko na iyon. At dito na po nagtatapos, ang 14 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.